Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa first time lang po na manood, pakiclick mo na yan, Jerems TV Manila. Anyway guys, wala lang po ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Right? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, Luca Vega o Pura Vega bawal na sa Maynila. Ayan guys, mainit na balita ngayon na pinagbawal na rin siya sa Manila City. 'Di ba? So, kung maalala nyo, siya yung controversial na nambastos sa ating panalangin, lalo na sa ating mga Katoliko, itong ama namin, 'di ba? Na para sa atin sagrado, pagka actually, 'di ba, lalo na sa ating mga Katoliko, na kapag dinadasal natin 'yon, nakataas mga ating kamay, tapos nakapikit pa yung ating mga mata, talagang sagrado sa atin at talagang taimtim tayong nananalangin. Pero sa kanya, yun na nga, ginawa niya sa parang bar, ginawang rock and roll, na which is talaga namang kinundi na. Tayo, kinukundi na rin natin to kasi nga, walang respeto to sa ating Panginoong Yesus. Dahil, unang-una, ang nagturo sa atin ito, ang ating Panginoong Yesus, direkta niyang inutos. Sinabi na, ganito kayo manalangin naman namin, di ba? Sumasalangit ka. Na talagang sa atin ay respeto, kailangan ng respeto dahil Panginoon nagturo, hindi naman kung sino-sino lang yan eh. Diyos yan, yung nagbigay sa iyo ng buhay. Kaya tayo humihinga ngayon at ang ating mga pamilya at ng buong tao at buong humihinga dito sa mundo, sa buong universe. Di ba? So ngayon, pagkatapos nan, unang-una, marami na rin hindi natuwa sa kanya. At kinasuhan na rin siya actually ng mga religious group, particularly itong Philippines for Jesus movement. Pinahal na to 2 weeks ago lang guys. So kasi meron siyang nilabag na batas ayon sa Republic Act 10175, ang Cybercrime Prevention Act na isinampa nga itong religious group na Philippines for Jesus movement. So yun guys, napakalinaw, di ba? So pagkatapos niyan, sunod-sunod na guys yung naging persona non grata ng iba't ibang lugar. Nauna na yung General Santos, yung sa Oriental Mindoro ay Occidental, yan, Tarbosa Negros Occidental, General Santos, Florida Blanca ng Pampanga, at ito na nga pinaka-latest, Manila. Kasi nung pinagbawal sa General Santos, sa Negros Occidental, okay lang sa kanya siguro kung hindi naman siya nagpupunta ng Mindanao, di ba? Kaya parang hindi niya pa masyadong ininda yon. Pero ngayon kasi papalapit sa mga city. Si Manila City to guys, di ba? Ang daming mga dapat puntahan dito, especially yung pagkuha ng mga documents. Nandito lahat sa Maynila, sa mga schools, malalaking eskwelahan, establishment, pasyalan. Napakalaking lungsod ng Maynila. Popular, alam naman natin yan dahil taga dyan tayo. Kaya yun, medyo inindan niya ngayon at nagkaroon siya ng sentimento na hindi raw siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag para depensahan siya. Pero siyempre, para sa sarili niya, gusto niya hindi natin siya. Pero totoo niyan, mas nakakarami tayo, di ba? Especially yung ginaya niya, yung Poong Nazareno. Na alam naman natin, marami ring deboto dyan, lalo na sa Quiapo. So kaya napagkasunduan sa pangunguna ni Yul Servo ng Vice Mayor ng Maynila at ng buong konseho na ideklara na to persona non grata na to dahil nga sa ginawa niya paglapastangan sa ating pananampalataya o sa ating dasal na ama namin. So yun guys, paliit ng paliit ang mundo nitong si Pura Luca Vega, di ba? So kasi nga yan ang consequences sa ginawa niya. Kasi nga, kailangan mong irespeto ang kapwa mo, lalo na sa reliyon, na alam naman natin, sa gusto natin, marami tayong relihiyon na hindi magkakasundo, pero
irerespeto natin, di ba? Iba yung usapin dun sa paniniwala, iba yung usapin sa respeto, di ba? Yun ang paniniwala nila, irespeto mo, di ba? Yung paniniwala mo, irespeto ka rin. So, yan ang kailangan niyang gawin, matuto siyang rumespeto kasi nga, hindi naman lang siya nabubuhay dito sa mundo. Nabubuhay tayong lahat dito na kailangan lahat tayo magrespetuhan dito, di ba? So, yun na nga, diniklara na tapos buong ano to guys, buong konseho, actually District 5 yung si Councilor Ricardo Isip sa amin to sa District 5. So, tama lang to kasi para matuto siya, di ba, na respeto. Kaya sabi dito, base sa panukala, si Luca Vega ay undesirable dahil sa ginawa nitong paglapastangan sa imahen ng itim na Nazareno sa Quiapo na isang mahalagang simbolo ng syudad, di ba? Talagang simbolo ng Maynila. Kaya persona non grata pura Luca Vega. Yan guys, di ba? Kasi hindi siya marunong rumespeto sa atin, di ba? Ang ating Santo Papa nga pagka pumunta sa iba't ibang panig ng mundo, gaya ng na-vlog ko dati, di ba? Ini-invite niya Muslim, Buddhism, at kung ano-ano pang religious group dyan, nire-respeto natin, di ba? Kaya, dapat matuto siyang ganito, na respetuhin din. Kasi baka mas dumami, baka hindi natin alam guys, hindi pa to yung uli. Baka mamaya, magdeklara na yung Quezon City, yung Makati, pag yan nagdeklara na, yari na siya dito. Kasi malalaking syudad to, maraming government office, private office, establishment, pasyalan, na hindi na niya pwedeng puntahan kasi bawal na, huhulihin na siya. So tama lang to para matuto siya, di ba? At hindi na siya pamarisan ng ating mga kababayan na nag-iisip ng mga ganitong hindi nire-respeto yung mga kapwa natin na respetuhin ng religion, lalo na yung relihiyon natin ng bawat isa sa atin, di ba? So abangan pa natin kung ano magiging latest at sino pa yung sa Metro Manila ang dideklara ng persona non grata itong si Pura Luca Vega. Alright guys, hanggang dito na lamang. Thank you very much po. Abangan yung susunod kong vlog.